Mr. Chair, if I may. Okay, Congressman Rapi Tulfo. Ay, Rapi Tulfo. Erwin Tulfo. Maraming salamat, Governor. Anyway, Mr. Chairman, napansin ko lang ho, bakit, ito lang ho ba yung mga regional director natin sa buong PNP? We have the resolution tackle the Kasi if we're talking of illegal gambling, Mr. Chair, I suggest that we call all of the regional directors. Kasi ang gambling po ay masyadong proliferated na sa buong bansa. Hindi lang po sa Region 3, hindi lang sa Region 4, may Region 1, may Calabarzon, lahat. Mayroong may dyan sa Cordillera hanggang sa ARMM. It's so proliferated, Mr. Chairman. Kulang ho ito. Nandito ang NBI. Nasaan bang CIDG dito? Nandito rin ba? Ang dami yung klaseng pasugalan, Mr. Chairman. Ang dami yung pasugalan, sus, Panginoon ko. Pagbabanggitin ho natin dito lahat ng kasugalan. Peryahan, Bukis, STL, Loteng, Weteng. Pati STL, ginagawang Weteng. Online sabong. Kaya walang kinikita yung pagkor natin dahil kinukompetensya ng sugalan, Mr. Chair. Kahit anong gawin natin, yaw-yaw dito, kung hindi naman matigil ito, wala rin mangyayari. And this, bata pa ako, nag-iimbestiga ng Kongreso at Senado ng illegal gambling. Ala naman ho nangyayari. So, we must do something about it kasi meron na ho talaga napakalalahan ng sugalan. Problema, hindi lang ho ito mga otoridad natin ang pasok dyan. Pati yung mga politiko, masakit man ho sabihin, pati mga politiko natin, mga mga local leaders natin, kasama din minsan dyan. So, how do we stop this, Mr. Chairman? So, I would like to ask your wisdom. Thank you so much, Congressman Erwin Tulfo. As a matter of fact, I agree with you, na talaga Mr. Chair, may I add, I would like to put in motion to invite all the regional directors of the PNP, including the CIDG, next hearing para we can hear from them and they can explain. Kasi dito sa Luzon, ang sikat dito, Weteng, Loteng. Pagdating sa Mindanao, Visayas, Masyao. Yes. So, I don't know. Yeah, we will do that, Congressman Erwin. What we have to discuss first is to tackle the resolution that pertains to the Region 4A. But in relation to what you're trying to implore on this committee, to invite all the different region as well, is in relation as well because we have to compare what is happening in Region 4A and what is happening to the different part of this country. And for that, we will be allowing your motion that we need to invite as well the different regions. But in so far as the resolution that I filed is concerned. So, sa atin yung comparison, kung gaano kadami sa amin, gaano kadami yung sa iba-ibang region, so magbe-base po tayo doon. And we will set some parameters in order to limit the questions on the resolution that I filed regarding the Region 4A. Because nababahala din po yung lingkod because when I saw the data, that nakita natin that Region 4A, ngayon ko lang nalaman that out of the 5,000, 1,200 plus yung sa amin ni Congressman Acop. And I will be asking as well yung Region 4A natin because kanina na sinabi ni Congressman Erwin Tulfo that for so many years we've been discussing this problem already but nothing is happening dahil lagi na lamang hearing tayo ng hearing pero wala tayong nagiging resolution. But I have to remind each and every member of this committee that this committee will produce result. As a matter of fact, I read the Republic Act 9287 with regards to the rules and guidelines. Specifically, Rule 3, Section 5. Andito yung mga yung increase ng penalty sa numbers games, Revision of Presidential Decree number 1602 na dito sa Republic Act 9287, itinaas na po ang penalty. Doon sa mga nagbe-bet in accordance to letter A of Section 5, nakalagay, from 30 days to 90 days, pwede yung mga tumataya, ikulong. Pag napatunayan na nagtataya kayo, at hindi lamang yon, even your car, even your houses, your land, your building, being used for illegal gambling can be confiscated by the state. Hindi lamang din yun. In accordance with that Section 5 of Article 3, sinasabi rin din dito, yung mga supervisor, yung mga supervisor ng mga illegal numbers games, 8 years to 10 years, you can be imprisoned. Yung mga manager
yung mga operator, 10 years to 12 years. Yung mga pinanser at kapitalista, 14 to 16 years. At yung mga protector, 16 years to 20 years. And if the offender is a public official, elected or appointed, perpetual disqualification from office. And we have to warn yung ating pong mga opisyales ng PNP because they have the penalty of not only imprisonment but also criminal and administrative cases and suspension and dismissal from the office as well. So, mabigat tong batas na to, yung Republic Act 87. Ang tanong sa PNP, NAPOLCOM, siguro kasama na rin po kayo, meron na po ba tayong naparusahan dito sa batas na to na itinaas na po natin ang penalty noong mga perpetrators ng illegal gambling? Meron na po ba tayo na ipakulong? Sagot sa atin sa PNP. Mr. Chair, Congressman Acop, you have the floor. there's a motion filed by the Honorable Erwin T. Tulfo to include and invite the different regional directors of the PNP. House Resolution number 1549 only limits the investigation of the proliferation of illegal gambling within Calabarzon. Now, COMSEC, do we have a quorum? If we have a quorum, Mr. Chair, I think we have to settle the motion of the Honorable Tulfo if we are going to include in our hearing, insofar as House Resolution number 1549 would include the different regions of this country. So, since we have a quorum, we decide, Mr. Chair. Okay, so you will be acting upon on the resolution or the motion that was moved by Congressman Erwin Tulfo. There's a motion to include the different regional directors in the next hearing. And is there any second motion? There's a second motion. Any objection? Hearing none. So the motion is now approved. So COMSEC, we will be inviting all the regional directors in the next hearing. Mr. Chair, yes, Mr. Chair, if I may just add, kasi ho, sir, yung mga binabanggit na number 1,000, 5,000 na nahuli, yan po, sir, ang tawag sa linggo na yan, yung mga piyait. Yan yung mga binabangketa, yan yung mga hampas lupa ng mga mananaya na nahuli, na nagtataya ng 5 piso, 10 piso. Meron ka na bang nalalaman o wala pang nababalita na may nahuli na administrator, operator ng illegal gambling? Wala pa, Mr. Chair. And hindi nakapagtataka because yung operator, yung mga management, itinatago yun. Yung hinuhuli lagi ng mga otoridad natin, yung mga nagtataya sa lupa, yung mga 10 piso, 15 pesos, 20 tong each. Pero yung mga management, yung mga leader, yung mga financier, yung mga protector, hindi nakukulong. Wala naman na i-report, Mr. Chair. Di ba? Kaya tingin tuloy ng tao, moro-moro lagi itong investigasyon natin because nothing is happening for the longest time. Wala pong nakukulong. May nakulong na po ba na gobernador? May nakulong na po ba na mayor? May nakulong na ba konsehal? May nakulong na ba regional director, provincial director? Wala pa pong nakukulong, Mr. Chair. Mr. Chair. And that is a big challenge for the PNP who are enforcing the law. Mr. Chair. And at the same time, before I acknowledge the recognize Congressman Gomez, just wanted to make a piece on what Congressman Erwin was saying. I think napapaikutan nga talaga tayo dito. And the problem is not only the enforcement of the LGU but also of the enforcement of the PNP, no? And this time, we're not messing around. This time, we need result. And this time, under our leadership, no, and all the members of this committee, we will produce result. And I hope that with that statement of Congressman Tulfo and yung aking advisor, no, I hope that this time malilinis po natin ang hanay ng ating pong mga LGUs at ang ating pong PNP. Congressman Richard Gomez, you are recognized. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, personally, it would be demeaning to say that this committee, more so this House, has not accomplished anything in investigation similar to what we are doing here.
not all elected government officials are guilty of illegal gambling. May mga gagong government officials, meron yung mga gago rin sa service, but not all. We cannot say that to everyone, Mr. Chair. Ako, nag-mayor ako. Pinasara ko yung dalawang sabungan sa amin. Pinahuli ko yun. Pero, but sorry to say, but hindi ho lahat ng government officials wala nagagawa. At saka itong house na to, wala na-accomplish. So what we need to do is really to push the PNP to enforce yung trabaho nila. The CIDG, the regional directors, gawin nila yung trabaho nila. All of us, we need to do our share. At hindi po tayo magmomoro-moro dito. Siguro I sympathize with Congressman Erwin Tulfo yung kanyang nararamdaman because for so many years talagang walang nangyayari. And I also agree with Congressman Gomez precisely because I became a mayor as well. At nung ako naging mayor, ang ginawa ko po dyan, pinatawag ko lahat ng mga illegalista. Pinulong ko sa opisina ko. Nilagay ko lahat ng mga illegalista dyan, lahat ng mga nabubukos dyan. Dito kayo. Illegal lang ginagawa ninyo, nalalaman natin yan. No? Pero meron tayong legal na mga gambling. Di ba? At alam naman natin na binibiyak nila yan eh. Kilala natin ang lahat ng mga naging illegal sa ating mga bayan. Pag tayo po ay punong bayan. Alam natin yan eh. But the problem is, of course, being a mayor, being a governor, a public official, a barangay captain, you have the right, di ba? You have the responsibility to make it right. And I told them, may legal tayo na dapat dalhin doon ang mga taya ng mga tao. Dahil legal yan eh. Ang problem, itong mga illegal, binibiyak nila yan. Ha? At lalagay nila doon sa hindi sila nagbabayad ng buwis. And that's a problem. And they know it. They know it. Alam ito ng mga opisyal ng ating mga LGU. Hindi ba pwedeng hindi mo kilala yung mga gumagawa ng illegal sa iyong bayan? Ako, kilala ko ang gumagawa ng illegal sa aking bayan. And I'm worried, no? I'm worried. Dahil nakita natin ang data, and I'll be asking the PNP, Region 4, you have to dissect. You have to categorize all of this by province, by municipality. Para makita natin kung sino ang pinakamataas sa illegal gambling, makita natin kung sinong bayan, istasyon, ang pinakamatataas sa buong Region 4. Nasa ganon, makita natin sino ang hindi tumutupad at sino ang tumutupad. So, Congressman Erwin Tulfo, you have the floor. Mr. Chair, I just want to clarify. I did not say that everybody, local government officials, elected officials, are involved in illegal gambling. My point is, my question was, may nakulong na po ba na mayor or na gobernador na nasasakupan niya yung kanyang lugar na may illegal gambling? Wala pa po eh. Well, congratulations po sa mga LGU natin na mga mayor, governor, na congressman na wala pong illegal gambling sa kanilang lugar because meron po silang political will. It's called political will, ladies and gentlemen. If you really don't want it, then it won't happen if you're the mayor. I'm sorry, Mr. Chair, I haven't been a mayor or a governor, but I was in the media before, but I know what's going on. If you are the governor or the mayor, you're the father of the province, you are the father of the city. If you said no, then it is no. Kasi po, pag sinabi ho ng mayor ni governor, ayoko ng illegal, hindi. Pero may mga instances naman na tinatrabaho or pinapayagan naman ng PNP, ng chief of police natin, or hanggang sa provincial director, o hanggang sa regional director, na hindi rin alam ng LGU natin. Yun ho minsan nagkakaproblema. Pero kung talagang rampant ang illegal gambling, siguro dito sa Region 4 na sinasabi yun ninyo, siguro may basbaso yun ng mayor, may basbaso ng gobernador, alam ho ni RD, hindi naman makapalag si RD, or yung PD, kasi baka matransfer si PD, sabi ni gobernador, palayasin mo ito si PNP, o kuan, kailangan palitan ito DILG dahil hindi sumusunod sa akin. So natatakot. Let us all understand na itong mga puliso na ito ay administratively are still under with the power of the mayor, the governor. So, susunod ho yan. Pero pag sinabi ho ni mayor, I don't like it, I don't want it, walang sugala. Marami naman ho mga cities and provinces sa Pilipinas na wala pong sugalan because ayaw po ng mayor, ayaw po ng governor. Okay?
Pag inayaw ho yan, ayawan ho ng governor, mayor ho yan, wala ho yan. Titigil ho yan. Trust me, Mr. Chair. Thank you. And I agree with that, no? And as a matter of fact, sa Republic Act 9278, Rule 5, Section 16, the participation of barangay official, city and municipal mayors, governors, and non-governmental organization, people organization, consistent with existing laws, all local government unit officials are enjoined to ensure the strict implementation of this law. Any local government unit official in whose jurisdiction a gambling house is found, or who with knowledge of the existence of a gambling house or place in his jurisdiction fails to obey the same or take any action in connection therewith shall be dealt with criminally and administratively. Governors and mayors upon their automatic deputation as representative of the National Police Commission in their jurisdiction through their election and qualification shall direct the employment and deployment of the PNP that will guarantee and ensure the proper implementation of this law against illegal number games. Ang tanong, uma-action ba ang PNP at ang ating mga local government unit? In this juncture, we wanted to find out sa NBI, no? Andiyan po bang NBI? But because in accordance with this rule of 9278, nandito rin po ang NBI under section I think it is section 15. The Department of Justice shall provide for a system of rewards and incentives for personnel of the National Bureau of Investigation who shall be instrumental in the apprehension and conviction of any malefactor engaged in illegal numbers game activities. So ang tanong sa NBI, have we done something about this as well? Before I recognize you, the Chair would like to give the floor to Congressman Rehencia. Thank you, Mr. Chair. Good morning, everyone. Mr. Chair, I would like to support the statement of Congressman Tulfo because I was once a city director of a certain city in Mindanao. And I was once a 3-term mayors in Iligan City. Totoo po yung sinasabi ni Congressman Tulfo na kung hindi papayagan sa isang politiko, mayors, governors at that, ay hindi talaga magagalaw yung mga illegal gambling operators. Kasi sa pulis, kung hindi ka papayag sa gusto ng politiko, tapos pupunta pa sa regional director, immediately gagawan ka ng order na iparilib ka sa posisyon mo. Lalo na rin yung Mr. Chair, yung hindi pa nakaabot ng 6 months, masisira yung career pattern nila. So dito kailangan may tandem talaga ang city director, provincial director, mayors or governors. Kasi kung hindi marilib, gawan man ng paraan. Alam niya ni General Francisco na pag hindi marilib ng matiwasay, gagawa ng derogatory records yung certain city director, provincial director. Kung sino pa yung gagawa ng kabutihan, yun pa ang hahabulin. So, pag hindi ito Mr. Chair, na ang mga politiko at saka PNP ay hindi mag-uusap-usap, ay hindi talaga ito may stop, lalo na sa ground. Ang mayors naman, I was once a mayor. Kung during the time of Peace and Order Council meeting, magbigay ka ng instruction doon sa mga police mo na director. Ito ang gusto ko, huhulihin mo lahat yung mga illegal gambling operators. So, magawa yan. Lalo na kung may suporta sa confidential fund o sa intelligence fund. So, kayang-kaya yan. Ang naman dyan, ang kinatakutan sa mga city director, provincial director, is marilib sila dahil gagawa ng derogatory records papunta sa taas. Automatically, aaksyonan yung governors or mayors dahil medyo mas malakas ang politiko kaysa isang provincial director na ang rango ay full colonel, city director at that. Ay kung mamalasin pa, pati pa ang regional director, marilib pa. So, ganun ang nakikita kong problema doon sa ground, Mr. Chair. That's all, Mr. Chair. Thank you. Yes, at marami namang marami tayong mga kaibigan na talagang willing silang mag-testify sa hearing na to at ibulgar nila ang lahat ng kanilang mga nalalaman, and that's the reason why we wanted to have this investigated because we have heard, yung now
these concerns, no? Because of the data that I've got, makikita po natin na talagang matataas po yung ating pong numbers ng illegal gambling sa Region 4A. So, before I recognize the NBI, Congressman Wilton Parma, you want to say something? Yes. A while ago, there was a motion inviting the regional director to be present in the next hearing. May I suggest that we will be on Thursday or Friday, since we have the committee of the whole, no? So we cannot, so that we have the whole day discussing this. And also, if we can invite all the law enforcement agencies within the region, for example, the NBI, since they are part of, para may check and balance din sila. Not only the PNP, but the NBI as well, and other law enforcement within the area. Yeah, okay. NBI, can you kindly tell us, anong... Before yeah, please. I was listening to General Lucas kanina. You confiscated millions of pesos. Where's the money now? Nasaan yan? As part of the evidence, Your Honor. Ano mo Nasa korte po. masabi mo na evidence yan? At large ngayong because under the law, you have to deposit that the following day. Bawal yun. So my question is, where's the money right now? Hindi naman lahat na na-confiscate ninyo na nahuli yung perpetrators or those engaged in illegal. But there are also na tumakbo, especially yung mga sabong-sabong, pagtakbo niyan, may pera. My question is, where's the money right now? Yung mga cases na na-file through regular filing, sabihin wala yung tao, Your Honor. Kasama po yung evidence confiscated doon sa sinasubmit po natin sa korte. So basically, yung mga confiscated na money is deposited sa court po, Your Honor. How about the rest? Wala pong the rest, Can you Your Honor. produce the 7 million to us? Siguro kailangan nating sabihan yung korte, Your Honor. Okay, It is not with us, I'll Your make a Honor. motion to that. You submit that in the next committee hearing. I want certification coming from the court that you deposited 2 million, 3 million, and so on and so forth. Can you produce that? Or We will try, Your Honor, to coordinate with the court, Your Honor. yeah, because this is people's money Baka, I'm sorry, I have a dirty mind. Baka, wala na yun. 2023 to 24 or 2020 pa. That's amounting to 7 million. So that's why I'm asking, where's the confiscated money right now? We'll try to coordinate with the courts, Your Honor, kung Okay. saan po naka-file yung mga cases. Pero sa palagay mo, General, lahat ba? May mga apprehension ba? For example, sa illegal sabong, di ba pagdating ng pulis, takbuhan yan lahat? Opo, sir, pero may mga nahuhuli rin po, sir. No. Ito lang di ba pagdating ng pulis, takbo yan? May mga bet dyan sa loob. Yes, Your Honor. Saan dinilagay yung pera? Sa inyo? Yung perang bet money, Your Honor. Yes, na-confiscate kasi takbuhan na yun. Sir, Why kasama should po- I bother 1,000, Kung, 2,000 pesos? Kung nakatakbo po yung tao, kasama na po yung perang naitakbo niya, pero yung mga nahuhuli po natin No. is... I will disagree with you, General Lucas. Kasi pagtakbo ng tao, he or she don't mind the money that he put it there. Ang nasa mind niya, paano ako maka-escape? So yung pera na nandyan, I'm asking, where's the money? Kasi sa pera ng tao, Your Honor, as one of that the... should be deposited to the Bureau of Treasury. Anyway, can you submit that in the next when the next committee hearing Yes, Your Honor. with all the certification? Yes, Your Honor. 7 million yan Opo.
as of ito. Yes, Your Honor. Otherwise, hindi naman ako magaling ng mathematics, pero I know a little naman. Yes, Your Honor, Okay. we'll do that. Okay, Ardy, pakisabi na lang po sa amin yung ating certificate. And Yes, at Your the same time, Ardy, can I ask kung ano yung conviction rate natin sa mga illegal gambling cases natin? Meron ba tayong how many are yung conviction rate? Kung ilan talaga yung na-convict na natin sa illegal numbers games? Meron ba tayong ganun? Or for that purpose, lahat na ng illegal gambling? As of this time, Your Honor, wala po kaming data with regards to the conviction rate, but we'll try to coordinate with the courts, Your Honor, Yeah, please. na makakuha. So, ang gawin na lang natin siguro yung category, lahat. Para makita natin kung ano yung mga illegal gambling na talagang mataas ang conviction rate sa mga mababang mga illegal gambling. Kasi iba-iba yan eh. Meron diyang bookies, meron diyang pekwa, o meron dyan yung beto-beto. Kasi yung mga yun, yung mga maliliit na yun, basically, alam natin, walang kita dun eh. Walang kita to, kaya yun, hindi pinapansin yun eh. Pero pag nakita mo yung mga illegal numbers games, dito na tumataas, makikita mo. Doon sa presentation niya, kita-kita natin, mataas yung illegal numbers games eh. Kaya makikita mo, kung kukumpara mo siya sa ibang illegal games that is being used by our people, kitang-kita mo yung illegal numbers games ang pinakamataas sa lahat. Di ba? Am I correct? Yes, Your Honor. Oh yes. Oh, in other words, kung gano'n na yun ang pinakamataas, so meaning, there must be something on it dahil bakit mataas yun. Di ba? So before I recognize Congressman Paduano and Congressman Busita, the Chair would like to recognize muna si General Leo Francisco. Yes, Mr. Chair, I can give you the conviction rate of Region 4A from the year 2021 until February 2024. So out of 11,472 cases or operations, 34% of it was filed in court. How many? 34% or Out of about the- 3,861. So out of the 11,400 cases of illegal gambling, sa lahat na yan, total. It's a 4A only. For, Yes, oh. yes. 11,400 cases of illegal gambling, 3,861 were filed in court. 3,861 filed. Conviction. About 21% or 814 were convicted. 814 is convicted. And what is the classification of the 814 conviction? Sir, we will provide Yeah. this So we need to committee. find out kung ano yung matataas na conviction. Congressman Busita, then Congressman Paduano. Sorry, hindi kasi ako nagtaas eh. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, marami po kasi tumatawag sa akin, nahuhuli sa tupada, sa illegal na sabong. And hindi po ako nakikialam dyan kasi illegal talaga eh. Ang tanong ko lang po, Mr. Chair, most of the time na may tumatawag sa akin, may mga nakukumpis ka na fighting cock, mga sasabunging manok. Pwede po bang malaman, Mr. Chair, from the Regional Director, ano po ba ang disposition dito sa mga manok na ito? Your Honor, may I ask one of the Provincial Director of PRO Calabarzon to please answer the question. Andito po lahat yung Provincial Directors ng Calabarzon, yung 5 Provincial Director. So lahat ng PD natin sa Calabarzon are here? Yes, Your Honor. Okay, very good. So can you kindly sit on the different assigned seats and table for our PDs? Have they taken their oath? Yeah, that's what I'm supposed to ask. Okay. Okay. So, Comsec, can you kindly take the oath of those newly invited resource speakers? Yeah, all those resource speakers who have been newly invited. Please stand up and we will be taking your oath. Your Honor, if I may, Your Honor. So, Provincial Director ng Quezon, nasaan ang Provincial Director ng Quezon? Can you kindly sit there? Provincial Director ng Rizal. Okay, can you kindly sit there as well?
all of you, yung sa Calabarzon, can you kindly sit on the tables, on the chairs, And sa mga resource speakers na ngayon lang na-invite, pakitayo na po kayo. Yung mga na-invite, ngayon lang, na umattend, can you kindly stand up para po sa oath, Yeah, all those, baka yung mga bago lang na bago. All those invited, please stand. Yung nasa panel po. Sir Karamat, sir. And Asik. Thank you. Please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this inquiry? I do. Thank you. Please take your seat. Okay, so going back to what we were discussing a while ago, I was asking the NBI. NBI, anong role nyo sa ganitong... Tapos na ba? Hindi ba tapos? Yes, Mr. Chair. Kasi, sige, si Posita Deds Paduana. Yes, thank you, Mr. Chair. Sino po ang PD ng Cavite? Please identify yourself and your position sa Cavite. Police Colonel Jotare Ricardo, sir, PD Cavite, sir. Mr. Chair, from PD of Cavite, ilang months na po kayo sa Cavite? 6 months na, sir, Your Honor. Yes, thank you. Mr. Chair, yung po bang PD ng Cavite doon sa jurisdiction niya, may mga insidente na po ba na nahuli kayo sa illegal na tupada, sabong? Yes, Your Honor. Okay. Ano po ba ang disposition natin sa mga na-kukumpiska o nare-recover natin sa sabungan ng mga fighting cock? Sir, yung buhay, sir, under custody for evidence, sir. Ano po? Pakiulit nga po, Mr. Chair. Sir, yung buhay na nahuhuli, sir, na manok, under custody, nung nakahuli, sir, tapos kapag ni-require na i-present sa court, sir, as evidence, pinipresent, sir. Under custody ng apprehending personnel? Yes, sir. Mr. Chair. How about Laguna, Mr. Chair? Mr. Chair, Your Honors, I'm Police Colonel Gavin Mel Honos, the Provincial Director of Laguna PPO, sir. Mr. Chair, pwede po bang malaman sa Provincial Director ng Laguna kung ilang months or year na siya as Provincial Director? I am barely 1 month old as your acting Provincial Director of Laguna, sir. I assume January 25, 2024, sir. So with your 1 month period dito sa Laguna, mayroon po ba kayong nahuli na illegal na tupada, sabong? Yes, Your Honor. We have 2 recorded tupada na operations, sir. Laguna PD, Mr. Chair, ano po ang disposition ninyo sa mga manok na nakukuha ninyo sa illegal na sabungan? Sir, with Cavite, sir, those live cocks are under the custody of the apprehending officers and to be presented to the courts. By the way, you are Cavite or Laguna? I'm from Laguna, sir. Laguna. Laguna PO, sir. Laguna PO. Okay. So, ang disposition ninyo, sino ang nag-handle nitong itong manok na ganito? Apprehending officer, sir. Apprehending personnel? Yes. 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 Laguna, Batangas. How about Batangas, Mr. Chair? I am Police Colonel Samson Belmonte, the Provincial Director of Batangas, Your Honor. Gano'n na po kayo katagal, Mr. Chair, as Provincial Director of Batangas? 8 months, sir. Kayo po ba ay may nahuli ng illegal na tupada sa Batangas? As I can recall, sir, wala, sir. Negative? Yes. For 8 months period?